Yo, what's up mga kayo Cubs? Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga bayang kalorista. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod Master Likim at kasama natin syempre one and only Ginger Cat na si Suke. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Likim TV. Bago ko po simulan ito ating maikling video na ito ngayong araw bayang kalorista, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe dito sa ating Master Likim TV. Pakihita din po yung notification bell or bell icon sa baba itong ating video para palagi kayo maging updated sa mga susunod ko pa pong mga i-upload na video. Maraming salamat sa pag-support at pagsubaybay palagi bayang kalorista. At syempre ngayong araw, tatalakayin lang natin yung ating kaparating na first leg ng Triple Crown Stakes Race on May 24 dito sa PJC Padre Garcia, Batangas. 1600 meters, 1650 or milya yung ating distansya bayang kalorista. Taong ng Triple Crown po talaga ito. Dito siyempre nakikita natin yung mga magagaling. Meron tayong mga history gaya po ni Hagdam Bato, Sep 14, Kid Mulabe na mga nakasweep po. Medyo may katagalan na rin, wala pang nakakasweep. Minsan dalawa, isang panalo or tigi-tigisa lang. Kaya tingin ko medyo maganda naman po yung ating magiging Triple Crown Stakes Race ngayong taon bayang kalorista. Bagamat magagaling din naman yung ating mga magiging contenders, ganoon na rin kasama nito yung Hopeful and 3-year-old locally bred. Parang hagdan po ito. Pag nanalo ka ng 3-year-old locally bred, akyat ka ng Hopeful. Pag nanalo ka ng Hopeful, akyat ka ng Triple Crown. Kung natatandaan nyo, last year, ginawa po yun ni District 1, di ba? Hopeful, ayan o, locally bred, Hopeful, tsaka Triple Crown. Yan, ginawa po yun ni District 1, mga bayang kalorista. Siya yung nag-udlot sa sweep sana ni Binalot AU, kung natatandaan niyo po. And I hope this year, maganda po yung maging karera na to. At syempre, hindi ko na rin papatanggal na ganyan, napakwento ko. Punta natin na dito matapos lamang yung ating weekly intro. Kaya let's go, mga kayo ka. Gaya nga po ng nabanggit ko kayo sa ating intro, pag-uusapan po natin yung ating first leg na ating Triple Crown, gawin na rin yung ating Hopeful Stakes Race. Meron lamang tayong mga ilang kalahok na pang nagpadeklara, kumbaga. So unahin natin yung ating Hopeful Stakes Race muna tayo, bayang kalorista, mamaya na yung Triple Crown. Meron lamang tayo ditong 7 runners na maglalaban-laban, may isang couple entry, Balisong with Gentle Force, nandito rin si California Queen, Elegant Lodrona, Go Santino Go, Super Cheap at saka si Yacht Bell. Dito sa kalera na to, tingin ko magdadala ng marka rito si Yacht Bell. Kung mapapabayaan nila sa unahan, tingin ko makakachamba to dito kasi nakaraan medyo maganda rin yung tinakbo. Magagaling lang talaga yung nakalaban nito last time. Okay, bigyan ko na kayo na kanila mga huling takbo. Balisong, dumating itong pang-apat last time sa 1400, may 126.8. Umalis ng 3 out of 8 runs sa laban-laban. Sa rating base 40-56 at yung po ng April 25 kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Go Santino Go. Same rider na rin to, pati dilemma para sa ating kalahok na si Balisong. Lipat naman tayo dito kay California Queen. Ito galing to sa kanyang maiden assignment last time, nanalo ito, may 126.2. Umalis ng 2-1 out of 7 runs sa laban-laban, 3-year-old maiden at yung po ng April 25. Tinalo niya po doon yung kabayong si Jai Sign at si John Alvin Gusin na rin yung Romenda sa kanya noong araw na yon. Elegant Lodrona ito, nag-upset to last time, nanalo ito sa 1200, may 113 flat, umalis ng 3-2 out of 7 runs sa laban-laban. 3-year-old maiden at yung po ng April 22, tinalo niya po doon yung nayamadong si Siling Labuyo. Same rider na rin to, Noel Lunar para sa ating numero 3 na si Elegant Lodrona. Lipat naman tayo dito sa couple entry ni Balisong na si Gentle Dance. Sa tingin ko si Dodong Villegas ang rerenda this time. Nasegunda to noon sa Minya, may 145.6, umalis ng 3-2 out of 5 runs na laban-laban sa isang special race noong March 15 kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Cunningham. From Pati Dilemma sa mga rerenda, Dodong Villegas para sa ating numero 4, Gentle Dance. Lipat naman tayo sa kagaling sa panalo last time, nakadihado numero 5, Go Santino Go. Jomel Lazaro pa rin ang rerenda, may 125.8, nanalo ito noon. Umalis na 4-2 out of 8 runs sa laban-laban, rating base 40-56, 3-year-old at yung po noong April 26, tinalo niya po doon yung matuling si Fairfield. Same rider na rin, Jomel Lazaro para sa ating numero 5, si Go Santino Go. Lipat naman tayo sa ating numero 6, si Super Cheap. Ito, di ko pa napansin kung sino sasakay, pero last run nito,
Meron tong 145.2 sa milya, dumating itong pang 5. Mas na 4-5 out of 12 runs sa laban-laban, special race ng April 26, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Black Eagle. For Mark A. Alvarez, ewan ko kung Chase Rider to, kung Jomer Estorque ang rerenda, o baka si Mark na rin para sa ating kalaok na numero 6 na si Super Cheap. Masarap to pag may suka eh. At last but not the least, yung sinasabi ko magdadala ng marcha, Yacht Bell, narerendahan po ngayon ni JB Hernandez. Ito, maganda yung numero, matuling kabayo. Yung sa karera nila Black Eagle, Tarsera to, may 144.2, siya nagdala ng marcha 1-1 out of 12 runs sa laban-laban. From CB Garganta, siyempre ang rerenta this time, JB Hernandez, para sa ating kalahok na si Yacht Bell. At yan po yung ating mga kalahok sa ating Hopeful Stakes Race. Tingin ko para sa akin, pwedeng mayamalo dyan si Yacht Bell, bayang kalarista. Tapos magiging second choice yung couple entering si Balisong at Gentle Dance. Tingin ko magandang karera din to. California Queen, siyempre maiden pa lang yung tinak mo, di ba? Nakikitaan ng galing, tsaka Elegant Drona. Super Cheap naman, medyo malalakas lang yung mga nakakalaban nito last time eh. Pero tingin ko meron din tinatagong preba to. At yun yung ating Hopeful Stake Race. Narito na tayo sa ating highlight race na to. Yung ating first leg ng Triple Crown Stakes Race. Sino kaya ang unang-unang makakasungkit ng ating first leg? Dito bayang karista, meron din tayong 7 runners na maglalaban-laban. Unahin natin kay Black Pirate, Bermuda Triangle, Diamante, Everest, Fairfield, Isabel, and Pleasure Effect. Itong karera na to, napakaganda. Isabel, galing sa mahabang pahinga. I hope sana maganda yung kondisyon niya. Siya yung magiging horse to beat sa karera na to kasi wala pa itong talo. Bayang galerista. Yung mga ibang nakalaban niya, puro natalo na eh. Siya na lang yung malang dubahid. Kumbaga sa kanilang division na 3-year-old locally horse natin, bayang galerista. Pero siyempre, nagbabalakit dyan yung gaya ni Black Eagle na medyo nahasa naman na aumento sa takbo ngayon kasi siya yung medyo namamayagpag ngayon sa grupo na to. Bermuda Triangle, medyo angkop sa kanya yung distansya. Nakita nyo naman yung pangalan na ito ng sweepstakes, napakatulis ng remate. Ganoon na rin yung mga magdadala ng marchang gaya ni Diamante at saka si Everest Fairfield, matulin din yan. Pleasure Effect, ito yung naabangan ko eh, baka biglang bumulaga. Ito, bigyan na natin yung ating mga huling takbo nila. Black Eagle, galing sa panalo sa milya, may 142 flat, umadsang 3-2 out of 12 runs sa laban-laban. Sa katatapos lang na road to Triple Crown noong April 26, tinalo niya po doon yung kabayong si Diamante at si Boji Henson po ang rumenda sa kabayong si Black Eagle. Bermuda Triangle, second official run, galing sa panalo to sa 1400, may 126 flat, umalis ng 9 Gs out of 10 runs sa laban-laban sa isang special race noong March 29. Tinalo niya po doon yung narito ring si Pleasure Effect at ang rumenda po sa kanya ng araw na yon si John Paul A. Guse. Lipat naman tayo kay Diamante, may 144.2 na segunda, medyo malayo yung diferensya, 42-44 na pala yung sumunod. Malis ng 6-4 out of 12 runs sa laban-laban sa road to Triple Crown noong April 26, sa kayarang napanalunan nga po nung kabayong si Black Eagle at si Pati Dilema ang rumenda para sa ating kalahok na si Diamante. Lipat naman tayo dito sa ating Grey Galloper na numero 4 si Everest, gagagamit ng maiden, may 112 flat sa 12 banda, dumalis ng 3-1 out of 8 runs sa laban-laban noong April 22. Tinalo niya po doon yung kabayong si Super Gonzi at ang rumenda si El Supremo Jan Alvin Guse. Fairfield, ito segunda to last time, dihado, matik na makachamba to, may 125.26.4 to. Malis ng 1-1 out of 7 runs sa laban-laban, rating may 42.56 at yung po ng April 26 kung saan ang nanalo po doon yung nasa hopeful na si Go Santino Go at ang rumenda po sa kanya nun, Jim L. Ciego. Isabel ang nagbabalik nating Flying Pele na Grey Galloper na wala pang talo. Siyempre JB Hernandez pa rin ang rerenda. Galing to sa isang barrier run, may 113.4 sa 1200, nanalo ito. Umalis ng 1-1 out of 2 runs sa laban-laban at yung po ng April 11, tinalo niya po doon yung kabayong si Midas. Same brother na rin, regular jockey para sa nagbabalik na numero 6 na si Isabel. Kaya niyang dominahin to or may dudungis na sa kanyang wala pang talong straight. At last but not the least, itong inaabangan kong si Pleasure Effect na narendahan pa rin po ni Jeric Pastoral. Dumating itong pang-anim nun sa road to Triple Crown, may 146.4, malis ng 9-8 out of 12 runs sa laban-laban. Dun sa kayarang napanalunan nga po ni Black Eagle. Same rider na rin to tingin ko, Jeric Pastoral para sa ating numero 7, si Pleasure Effect. At yun mga bayang kalarista, sila yung mga kalahok sa ating first leg ng Triple Crown. Sigurado ako mga bayang kalarista din, may kanya-kanyang alagang manok dito, kumbaga may kanya-kanyang kakampihan, kumbaga bayang kalarista. Pero para sa akin na
Kung pipili ako dito, Black Eagle ako. Sasama ako ng isang dihado, si Pleasure Effect. Pasensya na kung hindi ko kukunin si Isabel kasi galing sa pahinga. Alam niyo naman, kabago-bago ang kondisyon ng mga kabayo, pero kung always naman po siyang may workout at saka trangko, tingin ko, malabo naman po di siyang talunin kasi medyo mainam yung mga naging preba niya itong mga nagdaan. Kaso may kadagalan nga lang, halos last year pa siya huling tumakbo. Di kagaya ng mga nandito ngayon, medyo sariwa pa, nakakatakbo pa itong mga nagdaang buwan na lumipas. Kaya yun, bayang kalorista, sipat kayo maigi kakampiyan sa ating parating na first leg ng Triple Crown on May 24 dito sa Padre Garcia, Batangas. At yun po mga bayang kalorista, maraming salamat po sa sandaling pagtambay dito sa ating Master Likim TV. Sana nagustuhan nito ating maikling video ng ating upcoming event ng Triple Crown Stakes Race on May 24, Padre Garcia. Sana nga po magkaroon sila ng libreng bus. Gusto ko pong makapasyal dyan sa Padre Garcia, Batangas. Pero I hope magkaroon po sila ng libreng bus po papunta ng venue. Medyo matagal din po daw po yung biyahe. Baka po sa OTV na lang tayo tumambay, bayang kalorista. At yan mga bayang kalorista, maraming salamat po muli. Stay safe everyone po sa inyo. God bless bayang kalorista. Lalo na sa mga solid ditong mga kayo.